Balita naman tungkol sa kaguluhan sa bansang Libya. Nagmamakaawa na sa ating gobyerno ang mga pamilya ng mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan doon. Umiiyak na sumugod ang ilang kaanak sa Department of Foreign Affairs kanina para personal na umapila sa ating mga opisyal. Nakatutok si Mark Salazar. Pinasok na po sila. Hindi nyo ba? Pinasok na po sila. Pinagsisira na po mga gamit. Pinagkukuha yung mga personal belongings. Mga pagkain wala na po. Kami po mga asawa dito sa Pilipinas. Ipinagmamakaawa ni Aling Marilu ang asawang si Julio na naiipit daw ngayon sa gulo sa Libya. Pinasok na raw ng mga nagpoprotesta ang kumpanyang pinagtatrabahuan ng kanyang mister sa disyerto ng Benghazi Brega. Inabandona na rin daw sila ng kanilang employer. Kanina habang nasa Department of Foreign Affairs, nakapasok ang tawag ni Marilu sa kanyang asawa. Wala pang rescue? Lab, wala pang rescue? Wala pa rin. Kumusta na, nakakain na kayo? Ha? Nakakain na kayo? Ang mga kababayan natin dito, karamihan po nasa mga disyerto pa. Pero dito sa amin, maayos naman po ang aming kalagayan ngayon. Opo. Sa ibang lugar na aming mga sites, kasi mga 15 sites na meron kaming mga trabaho. Malalayo dito sa gitna ng disyerto. Ay mga taong hindi nakakain ng isa hanggang 2 araw hanggang ngayon. Kasama ni Francisco ang asawa naman ni Milagros sa pinagtatrabahuang oil pipe. Sabi po ng asawa ko, lumapit na Yung kayo sa asawa ko, OWA o sa DFA. dito kami Hindi na pinangalapit. kami ligtas dito. Kinuha na ng mga nagpoprotesta ang mga gamit namin, pagkain namin, sasakyan namin, walang communication. Paano kami hingi ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas? Nang may makaharap silang opisyal ng DFA, sinamantala na nila ang direktang paghingi ng tulong dahil hirap daw silang makapasok sa DFA hotline. Yung pag tumatawag po kami doon, naririnig po namin yung pagsabog, yung balila, yung naririnig po namin yung mga Kapag nakakuha na tayo ng solid information, concrete information, we will provide you with the necessary details ng kalagayan nila. At unang misyon nila ang hanapin ng mga Pilipinong inabandona ng employer sa gitna ng paglikas. Ang concern namin yung mga Filipino workers na inabandon na ng mga employers o kaya mga employers walang contingency plan as to their evacuation. Ito ang aming priority. Hindi pwedeng sabihin ni Endaya ang detalye para na rin sa kanilang seguridad, pero meron na raw 1,000 Pinoy ang inililikas ngayon at inaasahang makakalabas ng Libya bukas ng umaga. Sa mga pamilyang may kontak pa sa mga kaanak sa Libya na gusto nang lumikas, ang bili ng DFA, pagpayuhan silang magtungo sa Philippine Embassy sa Tripoli para makasama sa evacuation. Pero kung delikadong bumiyahe papuntang embassy, manatili na lamang sa ligtas na lugar na kanilang mahahanap hanggang humupa ang sitwasyon. Si Pangulong Noynoy Aquino pinamamadali na rin sa DFA ang pag-aasikaso sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Bahrain, Libya at Yemen. Kasi na-assess naman lang kung nag-deteriorate na yung sitwasyon. Perhaps they should be acting faster, DFA in particular. And we will be correcting that. Pero the systems are in place. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Narito po muli ang numero ng Department of Foreign Affairs na maaaring matawagan ng mga kaanak ng mga Pinoy sa bansang Libya. DFA hotline number 8344580. Maaari ring tumawag sa DFA trunk line 8344000 at magpakonect sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Para naman po sa mga kaanak ng mga Pinoy sa bansang New Zealand, pwede pong tumawag sa DFA hotline 834-4448 at 834-4596. Maaari rin tumawag sa helpline ng mismong gobyerno ng New Zealand 0800-779997. Ikatatlong araw na po ngayon ang matinding tensyon sa bansang Libya at sa gitna ng pagmamatigas ng leader doon na si Muammar Gaddafi sa panawagang bumaba na siya sa pwesto ay nagkukumahog na ang iba't ibang bansa sa paglilikas ng kanilang mga kababayan doon. Nakatutok si June Benerico. Mataas pa rin ang tensyon sa Libya sa gitna ng mga protesta para patalsikin sa kapangyarihan si Libyan President Muammar Gaddafi. Maging mga sasakyan hindi pinatawad at sinilaban.
Sa ibang bahagi ng Tripoli, inihahanda na ang mga daan-daang hukay na ilalaan umano para sa mga nasawi sa kilos protesta. Sa tala ng ilang human rights group, hindi bababa sa 230 na ang patay. Pero kung mainit ang panawagan para sa pagpapababa sa pwesto kay Gaddafi, may sariling sigaw rin ang kanyang mga taga-suporta. May mga bata pang nakikiisa sa demonstrasyon. Nananawagan kasi si Gaddafi na magpakita ng suporta sa lansangan ang mga naniniwala pa rin sa kanya. Kasabay ng paninindigang hindi siya bababa sa pwesto, sinabi ni Gaddafi na susugpuin niya ang lumalaking pag-aaklas laban sa kanyang pamumuno at mamamatay raw siyang isang martir para sa Libya. Sa ngayon, kabilang sa mga lugar sa Libya na nababalot pa rin ng tensyon ang mga lungsod ng Tripoli, Benghazi kung saan unang pumutok ang pag-aaklas, Derna at Tobruk. Puspusan na rin ang evacuation na sinasagawa ng iba't ibang bansa para mailigtas ang mga kababayan nilang naiipit sa tensyon sa Libya. May mga sakay ng bus, ang iba naman dumagsa sa airport. Ang Amerika at United Nations nagpahayag na ng pagkondena sa paggamit ng dahas laban sa mga sibilyan sa Libya. I must say that we have felt very strongly, and we have been pressing all along, that this must stop. Clearly, the idea of attacks on your own civilian population is totally unacceptable. Ang mga Pinoy na may kaanak sa Libya, hindi rin maibsan ng kaba. Sa bawat tulog ng kanyang cellphone, kinakabahan si Danny Insauriga. Sa pakikipag-text niya kagabi sa anak na si Joseph Roy, isa sa mga OFW na naiipit ngayon sa isang hotel sa Libya, parang nagpapaalam na raw ang panganay na anak. Parang nawawalan na din siya ng sisiraan na ng loob eh. Sabi niya, bahala ka na sa pamilya ko, mahal ko kayo. Ganong word na sabi ko, huwag kang masisiraan ng loob. Nakahinga lang na maluwag si Mang Danny na mag-text ang anak bandang hapon na nakalipat na sila sa Embahada ng Pilipinas mula sa pinagtatrabahohong hotel. Wala rin tigil ang mga tawag sa recruitment agency na ito mula sa kaanak ng mga OFW sa Libya. Nakikiusap na pauwi na sa Pilipinas ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung mga tumatawag po, hindi po, it is understandable na medyo kinakabahan sila, but we try to explain to them how we go about these things kasi understandably po, we have to follow the instruction of DFA. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Tumulak na patungong Libya ang grupong binuo ng ating gobyerno para umalalay sa ating mga kababayang naiipit sa kaguluhan doon. Partikular na asikasuhin ng grupo ang paglikas sa mga Pilipinong gusto lang makauwi dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon naman ay hindi pa raw kailangan ng mandatory o sapilitang paglilikas ng mga Pinoy sa Libya. Nakatutok si Julius Segovia live mula sa NAIA. Julius! Dahil tumulak na pa Libya ang 6-man team ng DFA na tutulong sa Pilipino na naiipit sa kaguluhan at tensyon sa gitnang silangan. Sa pangunguna ni DFA Executive Director Eric Endaya, umalis na papuntang Tripoli, Libya ang 6-man emergency team na binuo ng gobyerno. Layo ng delegasyon na hanapin ang mga OFW na nawalan ng kontak sa kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Pakay rin nilang ilikas mula sa Libya ang mga Pilipinong nais ng magbalik bayan. Mula Pilipinas, mahaba-haba ang biyahe nila dahil sarado na ang paliparan sa Tripoli. From Manila to Tunis and Tunis to Jerba, Jerba to the Libyan border. Na magta-taxi? Yeah, uupa kami ng sasakyan. Kampante ang 6-man team na makapasok nila ang Tripoli maski pa ito ang sentro ng gulo sa Libya. Yeah, we are confident na makakapasok kami ng Tripoli. Sir, ang mga kasama ko, lahat sila na-assign sa Tripoli at mga eksperto na sila doon. And we are very confident we could enter Tripoli to the Tunisian-Libyan border. Naglaan ang pamahalaan ng $150,000 bilang tulong sa mga OFW na naiipit sa gitnang silangan. Ang Department of Labor naman, 25 million pesos ang pinangakong tulong sa voluntary repatriation ng gobyerno sa mga OFW na apektado ng karahasan sa Middle East. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman daw ang pagpapalikas sa mga Pilipino roon. Hindi pa raw kailangan ng mandatory evacuation. Katunayan, mga employer mismo ng mga OFW ang nanguna sa pagpapalikas. Alinsunod na rin daw sa kontrata ng kumpanya at mga empleyado
oras na may sumiklab na tensyon. Bagaman bahagi lang ng Libya ang may gulo, inaabisuhan pa rin ng DFA ang mga OFW na mag-ingat at maging alerto. Mas mainam daw kung mananatili sa kanilang work area. Mas ligtas para ang mga Pilipino kung nasa kanilang pinagtatrabahuhan sila dahil sa ipinatutupad na security measures ng bawat kumpanya. Kundi man may mga evacuation center naman daw sa Libya gaya ng isang Philippine school sa Tripoli at 2 pang eskwelahan ng mga Pilipino sa Benghazi. We hope we will be successful para lang tulungan natin ang ating mga kababayan. Madami nang humihingi ng tulong and I think the situation is getting worse. Mel, 10 araw mananatili sa Libya ang emergency team ng gobyerno. At yan muna ang latest mula rito sa NAIA. Balik sa iyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Mga kapuso, meron pong mga Pilipinong nurse na hindi makalabas sa mga sandaling ito sa isang ospital sa Libya. Kasi po may banta ang ilang demonstrador na babarilin daw sila. Kaya nagsusumamo ang kanilang mga kaanak na mailigtas daw sana ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakatutok si Jiggy Manila. Pauwi na sana sa Mayo pagkatapos ng kanyang kontrata sa Libya si Myla Castillo, isang nurse na naka-assign sa intensive care unit sa Tadjoura National Heart Center sa Tripoli, Libya. Pagbalik niya ng Pilipinas, lilipad naman daw si Myla papuntang Canada matapos mabigyan ng immigrant visa. Ang kaso, nitong nakaraang Lunes ay pinasok ng mga armadong anti-government protesters ang kanila ospital. Sa pinakahuling tawag niya sa kanyang mga magulang na nasa San Pablo, Laguna, ikinuwento ni Myla na kinumpiska na rin daw ang kanilang mga gamit. Kwento din daw ni Myla sa kanyang ina, may ilan pang Pilipinong nurse na kasama raw niyang naiipit ngayon sa loob ng Tadjoura National Heart Center dahil sa banta ng mga sniper sa labas nito. Takot na daw sila. Kasi daw basta kahit naman nakita kang na lumabas, binabaril na lang. Pahirapan ang koneksyon ng internet sa ngayon sa bansang Libya. Hindi na rin regular ang tawag ni Myla sa kanyang pamilya. Maging ang mga cellphone kasi ay kinuha. Kaya nakikiusap ang pamilya Castillo, sana raw ay matulungan sila ng Embahada ng Pilipinas sa Tripoli para mailabas mula sa ospital ang mga naipit na nurse. Maaaring araw tulungan siya na sabihin sa kinauulan dito na ganun ang sitwasyon nila raw, gusto na nilang umuwi. At naputol lang nga ang kanilang usapan dahil mayroong malakas daw na pumutok. Wala nang nakikitang paraan ng pamilya kundi ang manawagan sa pamahalaan na pabilisin ang pagpapawi sa 43 nurse roon bago pa maubusan ng supply sa ospital at lumala ang sitwasyon. Ang mahal na presidente at ang mga kagawad po ng ating DFA, sana po naman ay dinggin nyo ang aming mga hinaing para lalo na po sa mga kababayan nating nasa Libya, mga nurses pong nandoon. Lalo na po ang aking anak na si Myla. Inaasahan po namin na hindi nyo kami pagkakaitan ng inyong tulong. Jiggy Manika, nakatutok, 24 oras. Lumikas ang ilang Pilipino na nagtatrabaho sa Libya. Pero meron ding mananatili na lang daw sa kanilang kinaroroonan dahil mas delikado daw kung sila'y umalis. Nakatutok si Susan Enriquez, live mula sa Malolos, Bulacan. Susan. Mel, bahagyan na pawi ang pangamba ng pamilya ng ilang OFW na nakatira dito sa Barangay Panasahan, Malolos, Bulacan, matapos makausap nila ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa Libya. Ilang beses nakausap ni Arlene Dayaw ang kanyang asawa ngayong araw na ito. Pagdating namin kanina, tinangkapan niyang tawagan uli ang kanyang asawa pero napuputol ang linya. Sabi ng kanyang mister, aalis na raw sila sa kanilang worksite dahil pinalilikas na sila ng kanilang kumpanya. Puro mga Pilipino na lang daw silang natitira doon. Nag-aalisa na po talaga sa bawat rig. Sa rig daw po nila wala nang Libyano. Tapos dinala yung sasakyan? Yung sasakyan daw po nila kinuha. Kaya lang may padating daw po silang service. 17 taon na sa Libya ang asawa ni Arlene. Mula sa pagiging tricycle driver, sa minahan ng langis sa Libya ang trabaho ng kanyang mister. Kung nasa bansa raw, di raw kikitain ng asawa ang perang ginagamit sa pagpapatapos ng kanilang anak at pagpundar ng ilang ari-arian at pagpapagawa ng bahay. Kasi nga po, yung sinusweldo niya doon kahit po maliit, sapat po sa nag-aaral ko. Si Marites Ponsalan, 19 na taon na ang asawa sa Libya. Noong linggo niya huling nakausap ang asawa. Nang tumawag ang mister kanina, sinabi raw nito na ililikas na sila ng kumpanya kahit pa hindi na magulo sa kanilang lugar. Sila ililikas muna sa ano. Hindi raw niya alam kung saan.
3 anak ni Marites ang nakapagtapos ng pag-aaral. Kundi nagtatrabaho sa Libya at nanatili sa pangingisda, malabo raw na makamit nila ang maituturing na ginhawa sa buhay. Minsan kung umuwi walang huli. Ang asawa ni Agnes Caballero na 3 taon pa lang sa Libya bilang surveyor, hindi raw umaalis sa kanilang trabaho. Mas delikado raw kasi na umalis sila kaya sinunod na lang ang payo ng Department of Foreign Affairs. Sa kita ng mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa Libya, umaasa ang 3 ginang. Pero hanggang ngayon, stay put pa rin sila. Lilipat daw po sila ng Tripoli na asin yung pinakapoblasyon. Mel, handa naman daw ang mga inilikas na OFW na manatili muna sa mga safe houses na ibinigay sa kanila ng kanilang mga kumpanya. Pero ang naging problema nila ay kung paano magkakaroon ng komunikasyon sa Embahada ng Pilipinas sa Libya kung sakali magpasya sila na umuwi na muna dito sa Pilipinas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Itinuturing ni dating Senador Marroas na naging matagumpay ang ginawa niyang misyon sa Taiwan. Yan ay kahit masama pa rin ang loob ng gobyerno ng Taiwan kasi nga pinadeport natin sa China yung ilang mga Taiwanese. Nakatutok si Michael Pahatin live mula sa Malacanang. Michael! Mike, matagumpay nga at pinasalamatan ni Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Mar Rojas for a job well done kaugnay sa kanyang misyon sa pagpunta sa Taiwan. Itong pagpipilit nga ng bansang Taiwan sa paghingi ng paumanhin bilang pag-deport sa 14 na Taiwanese nationals sa China. Buwan ng aming pagpunta doon. Sa isang press conference sa palasyo, sinabi ni dating Senador Mar Rojas na matagumpay daw misyon niya kasi di na lumala pa ang gusot ng bansa sa Taiwan. Dahil daw sa pagpunta niya sa Taiwan, bukas na raw ang linya ng komunikasyon ng dalawang bansa at maaaring magkaroon pa ng mga panibagong pag-uusap tungkol sa pakipagtulungan sa ekonomiya ng dalawang bansa. Giit ni Rojas, hindi siya humingi ng paumanhin sa Taiwan kahit pa ito ang hinihingi ng Taiwan. Demanded both at the ministerial level and from their president an apology from the Philippines. Of course, we did not apologize. Sa kanila. Sa balitang napahiya raw ang delegasyon ni Rojas kasama ang chairman ng NECO na si Amadeo Perez nang iharap raw sila sa local press sa Taiwan at iniret na hala pa sa pahayagan na hindi tinanggap ang kanilang paliwanag bagkus ay pinilit na magsorry. Hindi man idinitalin ni Rojas ang aksidenteng ito. Ito ay di rin niya tinanggi. I do not want to worsen the atmospherics of this controversy. Let's just say I will not dispute Chairman Perez, but at the same time will not comment on that. The Philippines is going. Inanong pa nga si Rojas ng Taiwan press na naganap na press con kanina sa Malacanang. Kondena tayo or is that true that they didn't give you dinner until midnight 1:30? Sagutin ba yan? Nandun kami sa tanggapan ng Ministry of Foreign Affairs magmula 2:00 at natapos kami mga 1:30. Meron namang mga chips at saka brownie at iba pa hanggat mga 12:00 madaling araw ay nagpasok sila ng konting toppings. Pero I mean, wala kaming complaint, very respectful sila at non-stop ang pagbuhos ng tsa. Nananatiling bukas. Pero paliwanag ni Rojas, di raw talaga maaaring magsorry ang Pilipinas dahil curious lang po ako. Pag may due process na, hindi yung basta-bastang humusga na lang or magsorry na lang. Unjustifiable deportation of the 40. Naintindihan man daw ng Pangulo ang damdamin ng mga lider ng Taiwan at kapakanan ng ating mga OFW ang prioridad ng Pangulo. Di rin naman daw maisantabi ng Pangulo ang umano'y pambabastos sa delegasyon ni Rojas. Pero ano po ba ang kanyang damdamin nung ikiniwento nyo sa kanya yung nakarating sa kanya itong inyong ika nga ay pambabastos o pangmamaliit po sa atin? Considering na isa po kayong senador at kanyang kaibigan din. Excuse me. Ano? Sabihin ko na lang na nireport ko sa kanya yung kabuuan ng aming pagpunta doon. During certain moments ay napatindi yung hit-hit niya sa sigarilyo niya. Ayun. Ganun na lang. So thank you. Regarding what it considers. Kaugnay naman sa sinasabing talo at panalo na inihahambing ang misyon ni Vice President Binay sa China at pagpunta ni Rojas sa Taiwan. Hindi naman ito paligsahan ng kung ano eh. Ito ay Pilipinas versus the world. So ang interest ng ating bansa ay interest ng ating mga mamamayan ang siyang pinaka-importante rito.
Mike, sa ngayon daw ang malinaw na hindi muna makikialam si dating Senador Mar Rojas sa usapin ng Taiwan at mga na-deport na mga mamamayan nito. Ang Mekong na raw muna ang makikipag-ugnayan at makikipag-ayos sa relasyon ng Taiwan at Pilipinas. Mike? Maraming salamat, Michael Pahatin. Mahigit 1,000 estudyante ang nagtanghal sa kanilang eskwelahan sa Pasig sa pagdiriwang ng EDSA People Power Anniversary. Hindi man daw nila naabutan ang EDSA Revolution, buhay na buhay raw sa kanila ang diwa nito. Nakatutok si Trisha Zafra. 1,600 mag-aaral ng Rizal High School sa Pasig City ang bigay todong nagtanghal sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng EDSA Revolution. Mga EDSA baby ang tawag sa kanila. Binuo nila sa uval ng eskwelahan ang isa sa mga simbolo ng people power, ang yellow ribbon. Di lang yan, humataw pa sila't binuo ang mga katagang Ako ang Bukas. Pagmamalaki ng mga estudyante, 2 araw lang nila itong inensayo. Napabilib mismo ang Pangulong Noynoy Aquino na dumalo at nanood. Naroon din ang kapuso nating si Dingdong Dantes na chairman ng Yes Pinoy Foundation na siyang nag-organisa ng pagtatanghal. At sa pinamalas nyo sa akin to araw na to, talaga nga naman yata napakahusay na eskwelahan nito. Sa sigla nyo kanina, klaro-klaro sa akin, talagang nauna akong napanganak sa inyo. Idinaan man sa biro, seryoso namang ginunita ng Pangulo ang malungkot na karanasan ng kabataan niya sa panahon ng martial law, ang di makapiling ang ama dahil sa pagkakakulong nito. Di rin naiwasang ikumpara ang nagdaang administrasyon. Problema natin nung martial law, problema po nung halos 10 taon nung administrasyon na pinalitan ko, puro pansarili ang iniisip. No? Paano ba ako yayaman? Paano ba ako mananatili sa kapangyarihan? At ano hong resulta? Kaliwat ka ng problemang minana ko po. Pangako ng Pangulo sa mga estudyanteng nakinig sa kanya, 13,000 bagong classroom sa bansa ngayong taon at mas pinalawig na conditional cash transfer program. Importante po sa amin, nauna na kami sa inyo, pag dumating ang panahon, sinabi po ng may kapal, finish or not finish, pass your paper na kami. Kailangan naman makalingon kami at masabing di hamak mas maganda ang iniiwan namin kesa sa dinatnan namin. Di man nasaksihan ang ipinagmamalaking people power na siyang nagluwal sa ating demokrasya, puno naman ng diwa nito ang ating mga kabataan ngayon. Yung EDSA baby, yung pagpapakita po na sa buong bansa na kami yung bukas, kami yung mangunguna dun sa demokrasya ng bansa. Kami po yung parang nagsisimbolize po ng pagkakaisa ng Pilipino nga po. Kung hindi po nagkaroon ng EDSA ngayon, maaari pong magulo po sa ating bayan ngayon. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, ready na ba kayo sa ating mainit na chikahan? Chris Bernal at Aljura Brenica balik tambalan sa Machete. Si Chris, umaming muntik nang maging sila ni Aljur dati. Ang Pina-YouTube sensation na si Maria Aragon binigyan ng standing ovation nang mag-perform sa show ng American TV host na si Ellen DeGeneres. Yan at iba pang mga chika, idedetalye ko maya-maya lang. Mike? Salamat, Pia. Sa kabila ng pagbabawal ng ating gobyerno sa pagpapadala ng mga OFW sa mga bansang Libya, Bahrain at Yemen, kanina lang, may mga kababayan pa rin tayong nakabiyahe pa rin patungong Bahrain. Gusto ring ituloy ng iba pang OFW ang kanilang pakikipagsapalaran, ang kanilang katwiran. Sayang daw ang kanilang kikitain. Nakatutok si Lia Manyala. Lilipad na sana patungong Libya si Aiza Anumar ngayong katapusan ng Pebrero para magtrabaho bilang nurse. Naengganyo si Aiza dahil sa sweldo. 30,000 pesos ang kikitain niya doon kada buwan. Pero dahil pinagbawalan muna ang pagpapadala ng mga manggagawa sa Libya, Bahrain at Yemen, kanselado na ang flight nila.
before mangyari, buo na rin talaga yung loob ko na umalis. Nandun yung opportunity ng mga nurses na dito kasi marami na nga masyado. So, wala nang slot sa mga hospital talaga dito. Pero ang tatay ni Aiza hindi raw talaga papayag na umalis ang anak. Hindi bali na raw na hindi na maibalik ang nagastos nila sa pagpoproseso ng kanyang mga papeles. Aba, halimbawa magkapaalam at sa isang buwan sila lakad, ayoko, mahal namin siya. Hindi naman magiging dahilan na ang kasaganaan ang maaaring abutin niya roon sa pagpunta niya roon dahil may gulo eh. Kung kapahama ka ng uwian, problema pa yung kung paano siya uuwi rito. Tulad ni Aiza, wala ring takot na pumunta sa ilang nagkakagulong bansa sa Middle East ang ilan pang OFW. Tulad ni JR Dayap na bumiyahe pabalik ng Bahrain kanina. I'm going back, trabaho yun eh. Maging ang mga Pinoy na may stopover sa Bahrain patungong Saudi Arabia, hindi rin daw natatakot. Kailangan talagang makapunta ng Saudi, nandun yung trabaho ko. Hindi, kasi minsan dinediretso na nila ng damam kasi malapit lang. Pero kung ang mga paalis pa lang hindi nag-aalinlangan, ang asawa ni Amalia na si Eugenio Palapal na nasa Libya ngayon, gustong-gusto na raw umuwi. Sa huling text nito sa asawa kanina, nirereklamo ni Eugenio ang umunoy kawalan ng tulong ng Embahada ng Pilipinas. Nasa bundok daw ngayon si Eugenio at gusto nang makauwi ng Pilipinas. Nagwo-worry na po kasi kami kasi paparescue na sila eh. Kaya nga po nakikiusap kami sa gobyerno. Rescue na po sila. 19 po sila na nasa Nalot University. Mas malapit daw po sila sa Tunisia. 4 hours lang ang biyahe from Nalot to Tunisia. Kaysa daw po pupunta pa sila ng Tripoli, mas delikado. Sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs kanina, hindi rin nakalusot ang mga opisyal kung bakit may nakakaalis pa rin gayong may travel ban na. Hindi ba pwede munang pag-aralan ng mabuti ng DFA, POEA, kung talagang may impending na outbreak sa area yan, wag muna nating padala kasi they will encounter more problems. It is only through the recommendations of the Department of Foreign Affairs that the Secretary may impose a travel ban. Lia Manyalak, Nakatuto, 24 Oras. Susunod! Eksplosibo, taxi, tinangay at chinap-chap ng mga hold-upper. Isa sa mga star player ng ASCAL, si Chiefy Kaligdong, napuruan sa ensayo. Ayan o. Lumabas na Twitter account ni Manny Pacquiao kahapon, peki raw. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Ito, 24. Nabawi na ng pulisya kanina ang taxi na inagaw ng mga armadong lalaki sa Makati kagabi. Pero ang hinala ng mga otoridad, hindi mga carjacker ang mga sospek, kung hindi mga hold-upper. Si Emil Sumangil, naka-alerto, 24, Explosivo. 15 oras matapos tangayin ng mga armadong suspect. Ito, tinanggal ang gulong, ayan yun. Mag-alas 11 kaninang tanghali, na-recover na ng Makati Police, anti-carnapping unit ang taxi na pag-aari ng Daedalus Cab Corporation. Ang taxi na ito ang kinumander ng 3 armadong suspect sa kalye ng Fillmore pasado alas 8 kagabi. Ayon sa dispatcher ng taxi company, nilimas ang kita ng kanilang taxi driver na anyay nagpaalam munang magbabakasyon dahil daw sa takot na inabot. Nagtutukan agad ng isang tao yung driver ko ng baril at saka yung isa balisong naman sa liig. Tapos nagsabi sila nga sasakyan lang kailangan nila. Itinawag ng pulis asset ang lokasyon ng taxi matapos maberipika sa body markings na ito nga ang kinarjak sa Makati. Inabandona ang taxi sa terminal ng mga pampaserong jeep sa likuran ng Rizal Memorial Stadium. Wala ng side mirror at gulong sa kaliwang harapang bahagi ng taxi. Pero makikitang hindi ginalaw ang computer box nito, ang stereo head unit at kumpleto pang ilaw sa harapan at likuran. Ayon sa grupo ng mga pedicab driver na tumanggi nang magpakita ng mukha sa kamera, pasado alas 9 kagabi nang iwan ang taxi na ito. May pumuntang may pumuntang lalaking matangkad, naka-shoulder bag, nakapantalon, nakakulay, parang abo yung kulay ng damit niya. Okay. Tapos pagbukas niya sa taxi, umalis na agad, dire-diretso kinuha yung bag niya. Kung ang Makati Police ang tatanungin, hindi ito insidente ng carjacking. Ito raw ang estilo ngayon ng mga hold-upper. Pag natakay na ang kita ng driver, tatangayin nila ang taxi.
Gagamitin daw ito ng grupo para makatakas at makalipat ng area. Saka aabandonahin bago muling sumakay ng panibagong taxi na kanilang bibiktimahin. Sa mga taxi driver na unang-una, tansyahin nila ang mga sasakay, lalo kung ito higit sa isa o dalawa. Okay. Dahil karaniwan, yung mga ganyang grupo, sinasamantala nila para hold up yung taxi driver. Mula Enero hanggang sa kasalukuyan, batay sa tala ng Investigation Division Anti-Carnapping Unit ng Makati Police, aabot na sa 5 unit ng taxi ang kanilang nare-recover na abandonado. Nasa paniniwala nila kung di ginamit sa robbery ay kakahuyin at ibebenta ang mga pyesa. Unang-una, hindi pansinin yan. Kapag kaya ng kinadnap mo, patpalitan mo lang ng pintura yan, ba't isama mo natin sa karaniwan sasakyan, hindi na punado. Emil Sumangil, Alerto, 24. Bahagya ng humupa ang pagbuga ng abo ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Pero kasabay ng paghupa nito, yung pagtama naman ng ubo at hika sa mga residente doon. Isa na po ang namatay. Mula sa Erosin sa Sorsogon, nakatutok live si Rauna Crisostomo. Rauna. Mel, dahil sa abong ibinuga ng Bulkang Bulusan, nanganganib ngayon ang kalusugan ng mga residenteng nasa paanan ng bulkan. Isang buhay na nga ang nawala dahil dito. Ang litratong ito at ilang di malilimutang alaala ng 2 taong gulang na si Michael Celso ang tanging pinangahawakan ngayon ni Ruby Celso. Binawian ng buhay kahapon ng bata ng atakihin ng hika matapos malanghap ang abo mula sa bulkan. Umabot kasi sa Zone 5 sa bulan ng makapal na abong ibinuga ng Mount Bulusan nung Lunes. Kanina inilibing na rin si Michael. Kahit naghihirap kami, tuwang-tuwa ko dahil gusto ko lang mabuhay siya. Malagaan namin, magpalaki ng maayos. Pero naintindihan mo dahil kung ayaw na talaga sa'yo magpakahirap, tinatanggap mo. Puspusan naman ang paglilinis ngayon sa bayan. Nagsama-sama ang mga residente, lokal na pamahalaan at iba't ibang NGOs. Noong Lunes, halos wala ring makita sa paligid ng bayan sa kapal ng abo. Sa Barangay Monbon sa Erosin, kanya-kanya ring linis ang mga residente. Si Mel Babaysa, 3 araw nang naglilinis ng bahay at paligid. Isa-isa na kasing inuubo at hinihika ang mga tao sa kanilang bahay. Pero parang wala raw silang kalaban-laban tuwing dinadala ng hangin ng abo. Kailangan talaga mahirap linisin, maano ang mga buhangin. Makakaano sa kalusugan ng tao. Kaya kailangan niya matigil na yan. Tigil din muna sa klase sa paaralan na taong bahay muna ang mga batang ito na lahat ay inuubo na at inaatake ng hika. Mga inihika na sila. Inuubo. Lalo yung pamangkin kong maliit. Nihika na rin sila. Lahat na kami. Hindi makalabas ng mga bata sa abo. Sa tala ng Erosin Health Office, halos 50 na ang inuubo at halos 20 naman ang hinihika. Paalala naman ng Health Office, gumamit lagi ng face mask o di kaya basang bimpo. Isara rin ang mga bintana at pinto nang di pumasok ang abo sa bahay. At huwag mag-atubiling dalhin sa senter o ospital ang mga nakakaranas ng kahirapan sa paghinga. Kanina, isa-isa na rin nagsiuwian ng halos 500 evacuees. Tsaka na lang daw sila lilikas ulit kung kinakailangan. Buong araw ring naging tahimik ang Bulkang Bulusan pero patuloy naman ang monitoring ng FIVOC sa aktibong bulkan. Kanina nga nagsagawa rin daw sila ng aerial inspection pero nahirapan silang makita ang summit, Mel, dahil sa napakaulap raw ng paligid ng bulkan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. Chika Minute! Balik tambalan sila Jeff Eigenman at Carla Abellana sa inaabangang magical adventure na ang Magic Palayok. Excited na dalawa dahil unang project nila ito bilang real-life sweethearts. Makichika kay Aubrey Carampel. Sayay, walang kabantay. Isa na namang magical adventure na handog ng Kapuso Network ang mapapanood simula sa Lunes, ang Magic Palayok. Sa press launch kagabi, ipinakilala na ang cast sa pangunguna ng real-life sweethearts na sina Carla Abellana at Jeff Eigenman. Masaya raw sina Carla at Jeff sa kanilang pagbabalik tambalan ng unang project nila bilang magkasintahan. Iba lang kasi ngayon, like what you said before, kasi bagong
kilala pa lang kami sa isa't isa. Ngayon, syempre iba na. I guess this time around, mas nag-enjoy na kami. Super enjoy. Wala na. Matagal nang walang ilangan. Didn't expect that it would be this soon kasi nga ang nangyari, we were supposed to be paired with different artists also. Like I did Griselda. So hindi na natuloy anything after that. Kami ulit magkasama nga. Si Angeline Nicole Sanoy na nakilala natin bilang si Jik sa Griselda, ang gumaganap naman bilang si Cookie. Siya ang nagmamay-ari ng Magic Palayok na ipamamana sa kanya ng inang si Isadora na ginampanan ni Mikey Coangco. Kinakabahan po, tsaka po excited na po ako makita yung sarili ko sa TV. Kinakabahan po ako pero gagalingan ko pa rin po. Siyempre, di mawawala ang mga kontrabida na ginagampanan ni Chino Hortaleza at Sherry Hill na agaw pansin sa kanilang mga kasuotan. Ayon pa kay Sherry, ibang-iba raw ito sa kanyang mga ginampanang kontrabida roles. Good to be able to still play the bad girl, which I do enjoy. Pero pambata naman ngayon. Mas wholesome. That's why ganyan yung costume. Yeah, caricature ako. That's why masaya. February 28 na mapapanood ang Magic Palayok bago mag-24 oras. Pobre Karampel updated sa showbiz happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, batang Pinay na si Maria Aragon binigyan ng standing ovation sa Ellen DeGeneres Show sa Amerika. Susunod na yan. Ascals, mabubungian nga ba dahil sa pagsemplang ng isa sa mga star player nito? Exclusive ang mararangyang ari-arian ng wanted congressman na si Ruben Ecleo Jr. at ang kanyang pamilya sa Isla ng Dinagat. Ito nga lahat niya dito sa 24 oras. Na-injure o nasaktan ang isa sa mga star player ng Philippine Ascals sa kanilang exhibition game kahapon sa Baguio. Makaapekto kaya ito sa tsansa ng koponan na manalo laban sa Mongolia Blue Wolves sa Marso? Mula sa Baguio City, nakatutok si Mark Zambrano. Gumaganda na raw ang kondisyon ng Philippine Ascals sa patuloy na ginagawang adjustment sa high-altitude conditions dito sa Baguio City. Sa training session sa Brent School kahapon, baka sa galaw ng bawat player ang kagustuhang maabot ang peak condition na kanilang inaasam. Bahagya nga lang natigilan ng lahat nang bumagsak ang left winger na si Chiefy Caligdong. Matatanda ang si Chiefy ang isa sa mga nakagol sa unang laban nila sa Mongolia. Buti na lamang at wala naman siyang natamong matinding injury, kaya balik agad sa ensayo. Kaninang umaga naman, isang presko ng pinaunlakan ng Ascals sa Baguio Country Club. Dito ipinaliwanag ni Coach Hans Weiss ang mga pangamba niya sa artificial turf na lalaroan nila sa Mongolia. The second part will be the preparation on an artificial pitch in Manila next week. And then we will combine both. We will go on the artificial pitch and in the probably cold weather in Japan. Pero bukod sa mga paghahanda sa laban sa Mongolia, hindi rin nakatakas sa magkapatid na young husband sa mga maintrigang tanong. Sir Anthony De Leon also exerted efforts in inviting Angel Locsin here at Baguio Country Club. So that's why you put me up here. So that's why I'm here to answer those questions. I knew it, it's not about football. I'm just kidding. Natawa rin ang lahat sa sagot ni James young husband nang matanong kung ilang marriage proposal na ang natanggap niya. Three. No, three. Sorry. Three. One from a girl and two from two guys. And one of the guys actually showed me a ring, and I said I can't accept it. Matapos ang press con, nag-courtesy call naman ng Ascals kay Baguio City Mayor Mauricio Dumogan upang tanggapin ang susi ng syudad. At tulad ng mga lugar na binibisita, pinagkaguluhan ang Ascals. Mula rito sa Baguio City, Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng tinaguriang EDSA People Power Revolution sa darating na araw ng Biyernes, nakatodo alerto na po ang puwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO ng PNP at yan po ay sa mga lugar na pagdarausan ng pagdiriwang sa lungsod ng Quezon. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol, kamusta dyan?
May kaninang hapon nga ay nag-deploy ng NCRPO ng tropa sa mga lugar na pagdadausan nga ng selebrasyon kaugnay sa People Power Anniversary. Iba't ibang unit ng pulis ang itinalaga sa People Power Monument gaya ng SWAT. Dito kasi inaasahang dadagsa ang may 50,000 taong makikiisa sa pagdiriwang. Ang lugar na pagdadausan ng concert, in-inspeksyon, inikutan ang EDSA Shrine. Naglagay rin ng command post dito. Inalerto na rin ang Civil Disturbance Management Unit ng Eastern Police District at naglagay ng CCTV camera sa palibot ng lugar. Siguradong ang mga taong ina-expect natin dito will be more than what we used to have over the past few years. At walang specific tayo nakukuha pa na threat. Sana nga manatili ito until matapos. Maging sa iba pang lugar na may pagdiriwang ng EDSA Revolution, naka-alerto na rin. Simula Biyernes, February 25, magpapatupad na rin ng traffic rerouting. Isasara ang EDSA northbound mula Ortigas hanggang Camp Aguinaldo mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Pagdating ng alas 9, 2 lanes ang bubuksan. Pinapayuhan ang mga motorista ng kumanan sa McKinley papuntang C5 Road. Maaari rin namang kumanan papuntang Kalayaan hanggang C5 o di kaya mag-flyover sa Rockwell, kumaliwa sa Estrella. Pwede rin namang mula sa EDSA northbound ay kumanan sa JP Rizal papuntang C5 o di kaya kumanan sa Pioneer Street. Maaari rin naman mag-right turn sa Shaw Boulevard o sa J. Vargas Avenue papuntang C5. Sa kahabaan naman ng Ortigas Avenue, ang mga nagle-left turn mula Green Hills ay pinapayuhang dumiretso sa Ortigas Avenue. Ang mga kumanan naman mula Meralco Avenue ay diretso dapat sa Green Hills. Maiksa ngayon nasa 5,700 plus ang mga pulis na nakadeploy sa buong Kamaynilaan. Pero ayon sa NCRPO, madadagdagan pa raw ang bilang na yan sa araw mismo ng paggunita sa Biyernes. Samantala nananawagan naman po ang NCRPO sa mga bus drivers at operators na total ay dineklara naman daw na walang pasok sa eskwela sa lahat ng antas. Kung maaari lang daw po sana ay bawasan ang kanilang biyahe ng sa gayon ay makabawas rin sa volume ng mga sasakyan. Mike? Marisol, lililinaw natin sa Biyernes ang walang pasok lahat ng mga paaralan at universidad at mga koleyo, pero may pasok sa trabaho. Sa ngayon, Mike, yun pa rin ang impormasyon natin. Tanging sa eskwela lamang po ang walang pasok at sa trabaho ay meron pa rin po. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Chika Minute! Natutuwa mag-inang Mother Lily at Rosel Monteverde Teo sa tagumpay ng My Valentine Girls, ang joint movie venture ng GMA Films at ng Regal Entertainment. Naghahanda na raw sila para naman sa remake ng Temptation Island. Makichika kay Lars Santiago. Nanumpa bilang mga bagong direktor ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter ang Regal producers na sina Mother Lily at Rosel Monteverde Teo. Si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon ang namuno sa panunumpa. Hindi raw nagdalawang isip ang mag-ina na maging volunteer. They approach us to be part of the Red Cross and of course with no doubt about it, definitely yes. Of course this is different from showbiz, no? And this is talagang, it's my obligation how to serve kasi this is something that goes with charity and everything. Sa dami na ng blessing, I think naman this high time for me to serve naman for a better cause. Samantala, pagkatapos ng matagumpay na pagkasama ng GMA Films at Regal Entertainment sa pelikulang My Valentine Girls, pinaghahandaan na ang susunod na joint venture, ang remake ng Temptation Island. Nakapili na sila ng mga bida, pero hindi pa raw pwedeng ihayag kung sino-sino ang mga ito. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Up next, Chris Bernal, muling makakatambal si Aljur Abrenica sa Machete. May inamin pa siya tungkol sa nakaraan nila ni Aljur. Susunod na yan. Abangan! Congressman Ronald Singson, sisintensya na sa Hong Kong bukas. Ang pamilya niya, todo suporta. Silipin ang tune-up game. Silipin ang... Balikan po natin ang balita tungkol sa lindol sa New Zealand. Lubhang nag-aalala ang pamilya ng isa sa mga nurse na naipit sa gumuhong gusali doon. Nakatutok si Mariz Humali live mula sa Cavite. Mariz.
Mel, punong-puno pa rin ang pag-aagam-agam ang pamilya ni Jewel Francisco, isa sa mga Pinay nurse na pinaniniwalaan na trap sa gumuhong gusali sa New Zealand. Mahigit isang araw kasi matapos tumama ang lindol doon, wala pa rin silang makuhang malinaw na balita tungkol sa kanilang anak doon. Puno ng pangarap si Jewel. 26 anyos, isang registered nurse dito sa Pilipinas nang umalis siya ng bansa nito lamang Sabado. Nais niyang mapabuti ang kalagayan ng pamilya at mataguyod din sila. Kaya tinayos niyang doon na magtrabaho sa New Zealand bilang nurse. Bukod dito, naroon na rin ang mga kaibigan niya kaya't mas naengganyo magtrabaho roon. Nitong Lunes, ang unang araw ng kanyang klase sa King's Education na kailangan niyang makumpleto bago makapagtrabaho roon bilang nurse. Sa kasamaang palad nitong Martes ay naganap ang trahedya at isa sa pinakamatinding tinamaan ang CTV building kung saan nagkaklase si Jewel. Tumawag na ang kanyang ina sa Philippine Embassy sa New Zealand pati sa DFA at Red Cross pero wala pa rin silang makuhang balita sa kalagayan ng anak. Sinubukan din naming tawagan ng DFA para matulungan ang pamilya ni Jewel pero kumukuha pa rin sila ng balita kaugnay sa mga Pinoy na naipit sa mga gumuhong gusali roon. Hindi ngayon makatulog at makakain ng kanyang pamilya lalo na ang ina sa kawalan ng malinaw na impormasyon pero sa kabila ng trahedya umaasa pa rin si Ginang Jovi Francisco na makikita pa rin sila ng anak. 2 days na bago pumunta, parang di ba nakaka-frustrate na yung anak mo doon wala man lang assist o kung may maano man lang kaming balita, kung talaga bang nandun siya. Hindi na lang siya. Uuwi siya. Kasi gusto niya yun eh. Hindi ko siya, gusto mo ba doon? Doon ka na lang, ganun. Hindi ako, siya nag-ano sa amin na gusto niya doon. Siya ang na mag-a-apply siya doon. Oo, siya. Mel, sa pagtawag nga namin sa DFA ay pinarating natin na sa kanila, sa ahensya, ang kagustuhan ng pamilya ni Jewel na makarating sa New Zealand para personal na makita ang kalagayan ng kanilang anak doon. At nangako naman ang DFA sa pamamagitan ni Asek Malaya na tutulungan nila ang pamilya ni Jewel at maging ang mga kaanak din ng iba pang mga biktima roon. Mel, ibigay ko na rin ang hotline ng DFA Action Center para sa mga kaanak na nais malaman yung mga kalagayan ng kanilang mga pamilya na nasa New Zealand. Ito ay 834-4448 at 834-4596. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Cavite City. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. February 1, ang aming ipabatid na magkakaloob ang GMA Kapuso Foundation ng libreng pustiso. Yung po yung tinatawag nating Ngiting Kapuso Project para sa mga bungal. Alam niyo bang ikalawang araw pa lamang mula nung ipanawagan natin dito, naku, puno na po agad ang aming listahan. Ganun pala karami ang nag-aasam na magkaroon ng ngipin. Ito kaya po ninyo naganap na screening. Maaga pa lamang, mahaba na ang pila. Sila mga matyagang tumawag para makasalit sa ating proyektong Ngiting Kapuso. Last year nabigyan natin ng pagkakataon yung mga kulang-kulang ang ipin. Pero sa ngayon, itong time na to, doon naman natin extend naman natin yung ating serbisyo para naman doon sa mga walang ipin. Iba-ibang dahilan kung bakit sila tuluyang nabungal. Siguro dahil na rin yung stress kaya nabulok di kaya naapektuhan yung ngipin ko. Pagkapanganak ko po sa panganay ko, unti-unti na pong nagsakita yung ngipin ko hanggang napudpud po. Hanggang sa bunso ko po. Si Jed naman, halos maubos ang ngipin nang mahulog sa bangin ang sinasakyang van. Meron pa po siyang natira kaso sabi dahil nahahawa na po yung iba So pinabunot ko na po siya. Ngunit sa gitna ng pagsusuri ng mga dentista, may mga hindi pinalad na makapasa sa screening. Basically, okay naman yung upper ridge niya, no? Pero yung lower ridge niya, sobrang flat. When you say sobrang flat, pag ginawa mo ng pustiso yon, wala talaga siyang kakapitan. Karamihan sa mga nakapasa, requirement daw ang ngipin sa kanilang trabaho. Makakapaghanap buhay na ako. Diba? Kasi ngayon parang nahihiya ako eh. Gusto ko magpangipin dahil nga gusto ko magkatrabaho. Sa anak ko po, marami din po kasing problema sa anak ko. Gusto ko po sanang, yun nga po, mabigyan ng lunas. Matatapos na ang screening ng isang lola ang nakatawag ng aming pansin. Labis daw ang kanyang excitement nang mapanood ang tungkol sa ating libreng pustiso.
Nakahingi ako doon sa Lunita ng pamasahe ko papunta rito. 50. Si Lola Emilia ay isa lamang sa mga kababayan natin na ang tahanan ay ang Luneta. Pangarap daw talaga niyang magkaroon ng pustiso. Masaya. May ipin na ako, makakakain na ako ng matigas. At may pahabol siyang panawagan. Nananawagan po ako kung saan man ang kapatid ko, Felipe Arpo. Sana magpakita siya sa akin. 10 taon na ako, nag-inikot-ikot ng Maynila. Minsan nagugutom ako. Tinitiis ko ang gutom. Makita ko lang siya. Maraming salamat po sa Philippine Dental Association at sa Philippine Association of Private School Dentists Incorporated na naging mga katuwang natin sa loob ng 4 na taon ng project ng Ngiting Kapuso. Samantala, sa mga nais sumali sa aming mga projects o mag-donate, magtungo lamang sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Mga kapuso, meron po kami ipapakita sa inyo na video at may balita po kami na kapapasok-pasok lamang po dito sa GMA News. Meron pong isang nailigtas sa guho diyan po sa lungsod ng Christchurch sa New Zealand na alam naman natin ngayon, tinamaan na matinding lindol kahapon ito. Makikita nyo po mga kapuso na iniaangat po at nilalabas sa mga rescuer. Yang babae na yan na galing doon sa ilalim ng guho, mukhang nakakalakad naman at mukhang may malay naman at malakas naman. Ito po mga kapuso, inuulit po namin, ibig sabihin yan, meron pa rin, maganda pa rin ang posibilidad na yung ibang napaulat na nasa ilalim ng mga pagguho na yan ay maililigtas katulad din ng babaeng yan, mga kapuso. Bago lang pong pasok ito mula sa bansang New Zealand. At susunod, aalamin natin ang tunay na Twitter account ni Congressman Manny Pacquiao. Tuloy ang pagtutok natin dito sa 24 Oras. Mga kapuso, kanina lang nagbukas ng sarili niyang Twitter account si Sarangani Congressman Manny Pacquiao. Kaya yung pong Twitter account na nagpapakilalang si Manny Pacquiao na binuksan kahapon, hindi raw po ang ating pambansang kabao. Nakatutok si Sherian Torres. Pati si pambansang kabao at Sarangani Representative Manny Pacquiao tinamaan na rin ng Twitter mania. Kanina nagbukas na siya ng sariling Twitter account, ang twitter.com/kongmp. Sa kanyang unang pagsalang sa Twitter, ito ang naging mensahe ng pambansang kabao. Hello, it's me, Kong MP, Kong Manny. This is my new and official Twitter account. And hello everybody. Sabi ko, please, I thank you to all your support and then please watch my fight. Naisip kasi ni Pacquiao na isa rin ito mabisang paraan para mas maraming tao ang makaugnayan niya. Nang i-check ni Pacquiao kung ilan na ang kanyang followers 2 oras pagkatapos itong buksan, laking tuwa niya na makitang pumalo na agad sa 140 ang sumusubaybay sa kanya. Pagtiyak ni Pacquiao, anuman na mababasa sa kanyang Twitter account ay sa kanya mismo galing. Nakadiretso raw kasi ito sa kanyang BlackBerry na lagi ring naka-on. Kahapon na-excite ang Pinoy Twitter community nang buksan ang Twitter account na ito. Isang pagbati ang ipinaaabot umano ni pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao. Ilang oras lang ang lumipas, mahigit 10,000 na agad ang follower nito. Pero paglilinaw ni Pacquiao, di kanya ang account na ito, kahit pa nakalagay na isa itong verified account. Today. Hindi sa'yo yung kahapon. Hindi ko alam. Ang Twitter account ko is Emmanuel D. Pacquiao, Kong MP. Aminado si Pacquiao na mayroong mga gumagamit ng kanyang pangalan ngayon. May ilan pang araw sa mga ito, nanloloko pa ng kapwa. May nagtitext nga na nanalo daw sila ng ganitong halaga o nanalo ng mga kotse. Tapos, sponsored by Manny Pacquiao or parang foundation from Manny Pacquiao, ay hindi po totoo yun. Sa mga patuloy na gumagamit sa kanyang pangalan para makapanloko ng kapwa, nag-iwan ng mahigpit na pakiusap si Pacquiao. Ang karma, hindi natin malalaman sa buhay natin na kinakarma na tayo, kundi unti-unti tayong parang kandila na nauubos.
Sana magising kayo. Sharian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Phil-Canadian na si Maria Aragon bumirit sa sikat na US TV show na Ellen. Lady Gaga may panibagong tweet tungkol sa kanya. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras. Hindi pa rin mahanap ng pulisya si Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa 3 kaso ng katiwalian. Dinayo po ng GMA News ang kanyang lugar. Pero ang nakita lang namin ang mararangyang ari-arian ng mga Ecleo. Nakatutok si Chino Gaston. Exclusive. Ni anino ni Congressman Ruben Ecleo Jr. hindi raw nasisilayan sa Dinagat Island mula pa noong huling linggo ng Enero. Kaya mga pulis na dapat magsilbi ng arrest warrant laban sa Supreme Master ng Philippine Benevolent Missionary Association o PBMA, hindi alam kung saan magsisimulang maghanap. Ocular visit, nakapunta na kami dyan sa area kasi open naman yan for the public. There's no sign na andito sila. So pag alam ko, still working their motion at Manila. Pinuntahan din namin ang bahay ng kongresista sa bayan ng San Jose. Hindi pwedeng di mo pag-ukulan ng pansin ang estilo at dekorasyon ng mansyon. Naglalakihan ang mga rebulto ng zoo animal sa bakod at ang higanting agila na ito malapit sa gate. Pero sabi ng mga gwardya ni Ecleo, wala rin dito ang kongresista. Masters, General Service. Gusto po kayo dyan? Picture po kayo. Ang mga caretaker naman sa dambuhalang mausoleo ng ama ni Ecleo na si Ruben Sr., hindi rin daw siya nakikita. Wala man ang kanilang Supreme Master sa kanilang piling. Tuloy pa rin ang trabaho ng volunteers sa Malaparking headquarters ng PBMA. Voluntary lang. Voluntary lang. Ano yun? Everyday? Ano? Tuwing araw, mag-rotation kami pag-duty dito. Pag pilinas dito, pilinas kami dito. Nagambag-ambag ng pera at panahon ng mga PBMI members para itayo ang mausoleo ni Ruben Ecleo Sr. dito sa San Jose sa Dinagat Island na siyang patunay ng pananalig at paniniwala ng mga miyembro sa pamilya Ecleo. Sa loob ng compound na ito ng mga Ecleo, nakipagbarilan sa mga pulis ang mga loyalista ni Ecleo nang inaresto ito noong 2002 sa pagpatay sa kanyang asawa. 22 miyembro ng PBMA at 1 pulis ang namatay. Sunod na pinuntahan namin ang malakastilyong bahay ng ina ni Ecleo na si Dinagat Governor Glenda Ecleo. Bukod sa tagtad ito sa dekorasyon, kompleto din ang mansyon ng mga watchtower at balkonahe gaya ng mga kastilyo sa Europa. Sa sobrang laki ng kastilyo, sa laot pa lang, tanaw mo na ito sa tuktok ng kabundukan ng San Jose. Nang aming tangkang pasukin, sabi ng gwardya, walang tao sa loob. Pwedeng pumasok. Alam mo na, sir, para wala nila lahat. Ilang buwan na pong ilang araw ng demo? Simana na, sir. Tawan niyo. Sigog. Gobyerno. Isang linggo na. Isang semana. Todo bantay ang pulis ng rehiyon at probinsya sa mga airport at seaport para matiyak na hindi makatakas si Ecleo. Para hindi raw maulit ang madugong kumprontasyon sa pagitan ng mga pulis at PBMA members noong 2002, nanawagan ng PNP kay Ecleo na sumuko na lamang at huwag nang magtangkang tumakas sa batas. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Binigyan ng standing ovation ng 10-year-old Phil-Canadian na si Maria Aragon nang mag-perform siya sa show ni Ellen DeGeneres sa Amerika. Mismong si Ellen, bumilib sa batang Pinay. Silipin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Mukhang tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng 10-year-old Filipino-Canadian na si Maria Aragon sa pagiging isang international star. Ang video ng kanyang rendition ng Born This Way ni Lady Gaga sa YouTube, nasa 10 million hits na. I think we should do a duet, Maria. Woo!
At matapos imbitahan mismo ni Lady Gaga na mag-duet sila sa kanyang concert sa Toronto, Canada sa March, Gets Lady Gaga's attention. sa show naman ng American TV host na si Ellen DeGeneres, bumida ang Batang Pinay. Isa sa mga tinanong sa kanya ni Ellen kung bakit napili niyang kantahin ang Born This Way ni Lady Gaga. Well, because of the meaning of the song, it's a really great meaning. It's about just being yourself because God made you who you are and you're no different than anybody else. That's a good message, isn't it? Tinanong din siya kung anong feeling na na-touch daw sa kanya si Lady Gaga. I made her day, which is really overwhelming. Yeah. Because it's like not every day you get to talk to a superstar. She's really like up there and I'm like only beginning. Nagpaunlak din syempre ng performance si Maria sa show. Baby, you were born this way. My mama told me. At talaga namang napahanga ang lahat sa kanyang talento. Binigyan pa siya ng standing ovation ng audience matapos ang kanyang pagtatanghal. Ang kanyang mga kaanak di napigilang mapaluha. Maging si Ellen, todo papuri sa ipinamalas na galing ng Batang Pinay. Are you nervous? You sounded great. You sounded so good. We got all kinds of cool stuff for you, okay? That's all. You're welcome. Matatandaan sa parehong show din na guest ang Pinay singing sensation na si Charisse noong siya'y 15 years old pa lamang. At mula noon ay naging tuloy-tuloy na ang kanyang pagsikat. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. May panibagong tweet naman si Lady Gaga nang mapanood si Maria sa Ellen. Ang sabi ni Lady Gaga, "She's such a doll. I love this song so much. Thank you for giving it life." Good news naman sa mga fans ng love team ni na Aljur Abrenica at Chris Bernal. Magkakasama uli ang dalawa sa Machete. Si Chris umamin pa na muntik na raw silang maging real-life partners ni Aljur noon. Makichika kay Lars Santiago. Hanggang Biyernes na lang ang telenovelang Koreana. Pero masaya pa rin ang bida nitong si Chris Bernal dahil sa naging karanasan niya sa soap opera. Bonus daw niyang maituturing ang magandang feedback sa kanilang show. Araw-araw pinagdadasal ko to na Lord, sana araw-araw makakuha kami ng mataas na ratings. Tapos lahat naman, as in talagang consistent kami. So ang sarap-sarap lang ng feel. Sa mga leading men niyang sina Rocco Nacino at Steven Silva, mas naging close daw si Chris kay Rocco. Nagjo-jive siguro kami sa ugali. Pagkulitan, gano'n. Si Steven kasi talaga, tahimik talaga eh. Pero sa mga naging leading man ni Chris, nanatiling paborito niya si Aljur Abrenica. Kaya excited siya sa kanilang balik-tambalan sa Machete. Kasi siya na yung nakasanayan ko po eh. At saka nakasama ko na ang tagal namin nagsama, di ba? So alam ko talaga lahat ng kalokohan niya, lahat ng kabutihan niya. Sa unang pagkakataon, inamin din ni Chris na minsan nilang sinubukan ni Aljur na maging sila. May namagitan na raw talagang pagkakaunawaan, pero Minsan nagkakatampuhan din kami, minsan naapektuhan yung trabaho namin pag hindi kami okay. So parang naisip namin, siguro, huwag muna ngayon kasi baka hindi tayo makapagtrabaho na maayos. ngayong muli silang magsasama sa show, posible bang mabalik ang naudlot na relasyon? Sabi ko nga, kung meant to be talaga kami, si Lord ang bahala doon. Si Lord ang makapagsabi, pero basta ako magtatrabaho ako. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga may init ko Chika Today. Tutuloy bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Tia. Siya po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.